doon sa Jerusalem, hindi po respeto ang kanyang tatanggapin. Hindi siya papasok doon para marespeto siya, to be respected. Kundi siya ay i-reject ng mga tao. Alam po niya yon. Ganun pa man ang ating Diyos, ang ating Panginoon Yesus, ay nagpatuloy sa pagpasok sa Jerusalem sapagkat, ang sabi nga po doon sa ating slides dyan, sabi doon, dahil ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay ang hakbang sa katuparan na nakatakdang pagliligtas ng Diyos para sa buong sanlibutan. Yun po yung hakbang. Naalala po ba ninyo? Sinabi po ng Panginoon na kailangan siyang magbata. Kailangan siyang pumasok sa Jerusalem para doon siya magbata ng hirap. Sabi ni Pedro, Panginoon, huwag kang papasok doon, huwag kang pupunta doon. Di po ba? Hinahadlangan siya. Subalit alam po ng Panginoon na ang tanging hakbang para matupad ang nakatakdang pagliligtas ng Diyos ay ang kanyang pagpasok sa Jerusalem kahit anuman ang maaring mangyari sa kanya. So ang kanya pong pagliligtas ay hindi lamang po para sa kanyang bayan, kundi para sa buong sanlibutan. Ngunit sa umagang ito mga kapatid, ay pansinin po natin ang isang mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Ito ay recorded lamang ni Lucas. Yung triumphal entry ni Christ ay recorded sa 4 Gospels. Pero itong bahaging ito ng kasulatan, patungkol sa buhay ng Panginoon, sa kasaysayan nung siya ay pumasok sa Jerusalem, ni-record lamang po ni Lucas. Parang siya lamang po yung nakapansin. Parang siya yung bahagi ito ng kanyang buhay ay tumatak sa buhay ni Lucas. Okay. So ano po yon? Ang ating paksa sa umagang ito ay may kinalaman sa pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem. At ang ating pong teksto ay nasa Lucas 19, verses 41 to 44. Okay, sige po, basahin nga po natin mga kapatid para sabay-sabay po nating makita kung ano yung isinulat ni Lucas dito. Sabi sa verse 41, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga-roon. Sinabi niya, sana nalaman ninyo na sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. Next. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang lunsod ninyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Wala po tayong mababasa sa banal na kasulatan ng ating Panginoon po nung siya'y nandito ay tumatawa. Yon. Tumatawa siya. Wala pong recorded, wala tayong mababasa na siya ay tumatawa. Mas madalas po nating mabasa o makita doon sa kasaysayan ng kanyang buhay na siya ay laging nahahapis, laging nalulungkot, laging may luha. No? Kaya nga, ang paglalarawan sa kanya, he is a man of sorrow. Siya ay lalaki na puno ng kalungkutan, ang ating Panginoong Hesus. Siya ay lalaki na puno ng kalungkutan. Yung pagtangis po na binabanggit dito ay meron po tayo makikitang dalawang insidente kung saan ay tumangis. Pag sinabi nating tumangis, malalim na lungkot, malalim na pag-iyak. Di po ba? Una po ay makikita natin dun sa panahon na si Lazaro, na kanyang matalik na kaibigan ay mamatay. Di po ba?
Nakarecord po doon na si Jesus, nung pumunta na siya doon sa libingan at nakita niya yung libingan, tumangis siya. Okay. Sa sobrang kalungkutan na ang kanyang kaibigan ay namatay. Tayo pong lahat sa punto ng buhay natin na merong kamatayan ay tumatangis po tayo. Okay? Si Lord ay bilang human, naramdaman niya yung pagtangis para sa kanyang kaibigan. At ang pangalawa po ay itong binabanggit po natin dito sa ating talataan na siya ay umiyak nung pagpasok niya sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod. At siyempre nakita niya yung mga tao doon. Sabi doon, siya ay tumangis. Siya po ay tumangis. Nasa panahon po sila ng pagdiriwang ng panahong iyon sapagkat yun po yung pista ng Pasko. Alam po natin, ang pista ng Pasko ay pagdiriwang, taon-taon na pagdiriwang na sinabi ng Panginoon na kanilang gagawin in remembrance sa pagliligtas ng Panginoon sa kanila mula sa Ehipto. Okay. So, yung event po na yon ay nasa season po sila ng pagdiriwang. At tuwang-tuwa po ang mga tao. Pero sa gitna po ng pagdiriwang na yon at kasiyahan sa puso ng mga tao na naroon, ang ating Panginoon ay walang ganong kasiyahan, kundi ang kanyang naramdaman ay ang kalungkutan. Sa ating proposisyon, ang pagtangis ni Jesus nang papasok na siya sa Jerusalem ay hindi patungkol sa kanya, kundi para sa minamahal niyang bayan. Oo, mga kapatid, hindi lingid kay Jesus na sa Jerusalem, pagpasok niya sa Jerusalem, kita niya kung ano ang mangyayari sa kanya sa lungsod na yon. No? Na siya ay itatakwil ng mga tao, yung mga taong pinakain niya, mga pinagaling niya, sa mga susunod na araw, itatakwil siya. Hindi rin lingid sa kanya na ang kanyang mga alagad, iiwanan siya. Hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na ang isa niyang alagad, ibinilang niyang kasama sa pinili niyang 12 apostles, ay ipagkakanulo siya. At hindi rin po lingid sa kanya na isa sa close na alagad sa kanya ay itatatwa siya. Okay. So mga kapatid, pwedeng ang pagtangis ni Jesus ay yung karanasan na kanyang dadanasin. Pero ang totoo mga kapatid, hindi yun para sa kanya. Kundi ito ay para sa kanyang minamahal na bayan. Ano nga ba ang Jerusalem para sa Panginoon? Gaano ba kahalaga ang Jerusalem na gano'n na lamang yung pagbibigay ng pagtangis ng Panginoon sa kanya nung makita niya, nung siya ay tumungtong doon. No? Nung matagumpay siyang tumungtong doon sa lungsod na yon. Okay, ang sabi po sa Ikalawang Kronika, tignan po natin, Ikalawang Kronika 6, talatang 5 at 6. Ito po ay salita ng Panginoon na kinote ni Solomon. Sabi doon, mula ng araw na ilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo sa pagpaparangal sa akin. At hindi rin ako pumili, next, ng haring mamamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Ngunit ngayon, pinili ko ang Jerusalem para doon pararangalan ng aking pangalan at pinili ko si David para mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Okay? So, tignan po natin. So, yun po yung kinote ni
Solomon, nung kanila na pong itatalaga yung templo na itinayo niya para sa Panginoon, kinote niya yung sinabi mismo ng Panginoon. Okay. So, ano ang Jerusalem sa puso ng Panginoon? Makikita po natin doon sa talatang binasa natin na, next slide po, meron po dyan, na ang Jerusalem po ay lungsod na pinili ng Diyos para sa Kanya. No? Pinili ng Diyos para sa Kanya. Sabi, walang ibang lungsod na pinili niya sa anumang lahi ng Israel. Kundi ang lungsod ng Jerusalem. At ito ay para sa Kanya at siya yung magiging hari doon. Next, ito rin po ang lungsod na pagtatayuan ng Kanyang templo. So, wala pong ibang lungsod na doon niya itatayo yung templo niya, kundi ang Jerusalem din po. At next, sa lungsod na yon ay dito pararangalan ang pangalan ng ating Panginoon. So sa lungsod na yon. So napakahalaga po ang lungsod ng Jerusalem. Okay. Kaya alam niyo mga kapatid, nalulungkot po tayo ngayon sa ating mga balita sa mga nangyayari sa bansang Israel. At syempre kasama po andun po yung lungsod ng Israel. Na ito ay pilit na dinidestroy ng mga kaaway ng Panginoon. Pero, ito ang ating tandaan. Ang Jerusalem na minamahal ng Panginoon ay hindi po matitinag. Though, sa ating pag-aaral ay meron po tayong makikita na magaganap sa Israel na propesiya ng Panginoon, na ito ay may kaugnayan doon sa pagtangis niya. Okay. So, ano ba ang dahilan ng pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem? Gayong mahalaga pala sa Kanya, gayong ito pala yung binanggit nating mga pagpapahalaga niya sa Jerusalem. Pero ano ang dahilan? Bakit tumangis siya? Okay. Sa talatang 42 ng ating talataan, sabi doon, sinabi niya, sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. So ito po yung parang nasa puso ng ating Panginoon habang umiiyak siya nung makita niya ang Jerusalem. Sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. So ano po yung dahilan kung bakit tumangis ang Panginoon para sa Jerusalem? Una po, sapagkat, ang hindi nila pagtanggap at pangunawa sa pagpapahayag ng Diyos sa kanila. Okay. Ito po yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay nanangis para sa Israel sapagkat hindi nila tinanggap, hindi inunawa ng mga Israelita ang pagpapahayag ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, ito rin po ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Especially sa mga panahong ito, na mayroong mga kapahayagan ang Diyos na makikita natin, not only in the Bible, kundi sa ating mga karanasan sa buhay ngayon. Though, nakasulat na po yan sa Biblia. No? Pero actual po nating nakikita sa ating panahon ngayon. Tignan po natin yung pahayag ng Panginoon sa Juan 12:35-38. Kung bakit gano'n na lang ang kanyang panangis. Sabi dito, sumagot si Jesus, maikling panahon na lang ninyong makakasama ang ilaw. Kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa, para hindi kayo abuti ng dilim.
sapagkat hindi alam ng naglalakad sa dilim kung saan siya papunta. Kaya sumampalataya kayo sa akin na siyang ilaw ninyo habang narito pa ako, para maliwanagan ang isipan ninyo. Pagkasabi ni Jesus nito, umalis siya at nagtago sa kanila. Next. Kahit na nakita, ito po, kahit na nakita ng mga Hudyo ang maraming himala na ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa Kanya. Sa ganoon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming mensahe? Sino sa mga pinakitaan mo ng iyong kapangyarihan ang sumampalataya? Okay. Mamaya anak. Okay. So, yan po, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nagministeryo. 3 years po siyang nagministeryo. No? 3 taon sa kanyang pamamalagi sa mundong ito. Sa huling 3 taon ng kanyang buhay, nagministeryo po ang Panginoon at tuwiran niyang itinuro sa mga tao, especially sa mga Hudyo, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan. Wala po siyang ibang mensahe, no? Kundi yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Na kailangan silang magsisi sa kanilang mga kasalanan sapagkat ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Siya yung Diyos na maghahari. No? Ipinahayag po sa Kanya, binanggit pa po diyan, siya yung ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim nating mundo, na kailangan tayong sumampalataya sa Kanya para tayo ay maliwanagan at hindi tayo lumakad sa kadiliman. Ngunit ano po ang ginawa ng mga tao? Ano ang ginawa ng mga Hudyo? Hindi sila, sabi po diyan, hindi pa rin sila sumampalataya. Hindi pa rin sila naniwala sa mga pahayag ng Panginoon. Hindi lamang po siya nagpahayag, siya po ay gumawa ng iba't ibang mga dakilang bagay, mga himala. Mga himala na magpapatunay na sumasa Kanya ang Diyos. Sumasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Pero ang mga taong ito, natakpan ang kanilang mga isipan, naging bulag sila, naging bingi sila, naging manhid ang kanilang mga tenga at pag-iisip para pakinggan at alamin, unawain ang pahayag ng ating Panginoon. Tayo po mga kapatid, paano tayo nagre-respond sa mga pahayag ng Diyos sa atin? Minsan po dahil sa over-familiar na tayo sa salita ng Diyos, ay masyado na pong light yung pagtanggap natin sa mga aral ng Panginoon. Di po ba? Ay katulad halimbawa, ulit-ulit na mensahe ng mahal na araw. Buti na lang dito, wala kayong 7 last words. Wala daw po kayo Mamimiss ko po yun. Kasi po kami sanay ng may 7 last words na ginagawa. So ulit-ulit po na nire-remind sa atin. Pero paano po tayo nagre-respond? Sana po, every time na inaalala natin ang mga pahayag ng Diyos sa atin, ay laging merong kurot sa puso natin na magbibigay sa atin ng encouragement na lalo pa nating makilala ang ating Panginoon. Sa kasaysayan po ng bansang Israel, tignan po ninyo yung sinasabi sa Lucas 13. Ano dyan ba yan? Anak, yung kasunod kanina. Okay. Lucas 13:34b. Okay. Sabi ng Panginoon, si Jesus din po mismo ang nagsabi dito, maraming beses ko na kayong gustong tipunin. Yan. At alagaan
Gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ano po sagot nila? Ano po ang nakita ni Lord? Pero ayaw ninyo. Yan. Ang Lord po ay napakatyaga po sa atin. Napakatyaga niya doon sa kanyang bayan na kanyang minamahal. No? Sabi do, maraming beses. So, hindi lamang po once. Okay. Na ang Panginoon ay nangusap, nagpahayag maraming beses. At sabi niya, gusto niya silang alagaan. Pero, sabi ganon, ayaw ninyo. At until now, mga kapatid, marami pa rin po ang mga tao at even ang mga Hudyo sa kanilang kapanahunan doon, sa kanilang bansa. Marami pa rin po ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang iniintay nilang tagapagligtas na kikilalanin nila ay yung hindi katulad niya na namatay sa krus. Kaya nga po, para sa kanila, hindi siya karapat-dapat na Savior sapagkat siya ay mahina, siya ay namatay. Hindi niya pinagtanggol yung kanyang sarili. Sapagkat dumating din sa panahon na nung siya mabuhay na mag-uli, pinasinungalingan nila yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Balikan po natin at basahin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat yung mga nagaganap ngayon sa ating kasaysayan, na bahagi ng pagpapahayag sa atin ng Panginoon, na nalalapit na ang kanyang pagbabalik, na matutupad na yung lahat ng mga pangako, lahat ng mga bagay na binanggit niya para sa ating mga mananampalataya. Nagsisimula na pong maganap, nagaganap na po. At sana po, kahit na sinasabi natin na okay na ako, papunta na ako sa heaven dahil binigay ko na kay Lord ang aking buhay. Mga kapatid, habang nandito tayo sa lupa, hindi pa tapos si Lord sa atin. Tama po ba? At hindi pa rin po tayo tapos sa mga bagay na dapat po nating gawin. Kung gusto po nating matapos, edi hilingin na po natin kay Lord na isama na po tayo sa heaven. Di po ba? Okay. So, pangalawang puntos, kung bakit lumuha ang tumangis ang ating Panginoon sa Jerusalem, dahil sa hindi nila pagpansin sa pagdalaw ng Panginoon sa kanila. Okay. Doon sa talatang 44c, okay, tingnan nga po natin. Ayan. Sabi ni Lord, wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos. Okay. Binaliwala ang araw ng pagliligtas ng Panginoon. Alam po ba ninyo mga kapatid na ang pagliligtas ng Lord ay hindi lamang noong siya ay ipako sa krus. Nagsimula po ang kanyang pagliligtas way back sa creation. Nagsimula na po yon, yung proseso ng pagliligtas ng Panginoon. Hanggang sa Old Testament, New Testament, at sa panahon po natin ngayon. Subalit ang sabi po doon, sa mga taga-Jerusalem, hindi nila pinansin ang pagliligtas sa kanila ng Panginoon o yung pagdalaw sa kanila ng Panginoon. Tignan po natin na even sa Old Testament, ano ang sabi sa Lucas 13, 34 to 35? Okay, ang sabi po dyan, kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo.
Maraming beses ko kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw ninyo. Meron pa po bang kasunod dyan, mga kapatid? 35? Ayan. Kaya, bahala na kayo sa sarili ninyo sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin nyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So sa Old Testament pa lamang po mga kapatid ay nagpahayag na ng Diyos sa bayang ito sa pagnanais niya na sila ay maligtas. No? So ang una niyang mga sinusugo ay ang kanyang mga propeta. Pero anong sabi doon? Sabi ni Jesus, binabato ninyo yung mga propeta. Pinapatay ninyo. Pinapatay ninyo yung mga nagpapahayag tungkol sa Diyos. Sa mga sa pagbibigay nila ng babala. Sasapitin nila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Pero ano ang ginagawa nila sa halip na sila ay magsisi, magbago, magbalik loob sa Panginoon, pinapatay, binabato at pinapatay ang kanyang mga isinusugo. Ang pagdalaw po ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang pagliligtas, ay opportunity na dapat hindi pinapalampas. Tama po ba? Ang pagdalaw ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon ay pagkakataon. Mahalagang pagkakataon na hindi po natin dapat pinapalagpas. Sapagkat once na lumagpas ang opportunity na yan, nawala ang opportunity na yan, hindi na yan babalik. Meron nga pong isang ilustrasyon tungkol sa opportunity, inilarawan ng opportunity na isang lalaki na ang kanyang buhok ay nasa unahan. Tayo, di ba, ang buhok natin, tayo mga babae, ang buhok natin nandito. Kanyang buhok ay nandito sa unahan. Okay. At itong likod na to ay wala. Okay. So, ipinapakita doon na pag dumaan sa atin ng opportunity, pag lumagpas, hindi mo na siya mahahatak pabalik sa'yo. Kasi nasa unahan siya. Okay. Hindi mo na siya mahahatak para ibalik sa'yo. Ganun po ang opportunity. At ito po ang opportunity na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero tignan po natin mga kapatid, even nung si Lord ay pumunta dito as human, sabi nga sa Juan 1:11, sapagkat may ang mga tao po ay kailangan nilang maniwala sa Panginoon kapag may nakikita sila. Di mo ba? Tayo mga tao, yun ang ating mga kahinaan. To see is to believe. Kung may makikita ako, maniniwala ako. So, ang sabi ni Lord, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan. Pero ano pong ginawa? Pero tinanggihan siya ng karamihan. Di naman po lahat. Pero karamihan. Tinanggihan siya. Makikita po natin sa kasaysayan ng kanyang buhay, sa kanyang pagsilang, bago pa lamang siya isilang, rejected na si Lord. Di ba? Si Joseph, nung malaman niyang pregnant si Mary, na hindi pa naman niya nagagalaw, ni-reject na niya si Mary dahil dun sa batang Jesus na sa kanyang sinapupunan. Nung siya ay kailangan ng lumabas sa mundong ito, wala man lang kwarto na pwedeng pagsilangan niya. Sa sabsaban, sa kulungan ng hayop at sa pakainan ng hayop, doon na ilagak ang munti niyang katawan bilang isang tao, bilang isang bata. Si Herodes na hari ay nagbanta sa kanyang buhay para siya ay patayin. Si Judas na kanyang
isang alagad ay nagkanulo sa kanya. Si Peter na matalik niyang o core leader niya sa 12 ay nagtatwa sa kanya. Ang mga religious leaders, pinili nila si Barabas na palayain kaysa kay Jesus. At sila, ang gusto nila, hindi siya ikulong, kundi siya ay ipako sa krus. Wala siyang kasalanan, walang tamang pagliliti sa kanya, pero siya po ay ipinako sa krus. At nung siya ay mabuhay na mag-uli, katulad nga po na nabanggit ko na rin po kanina, pinasinungalingan ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. So lahat po sa buhay ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ay rejection ang tinanggap niya. Siya na anak ng Diyos, na pumunta dito sa atin para ipakita niya, ipadama niya kung sino ang Diyos. Pero ni-reject po ng tao. Siguro pwede po nating sabihin, siguro kung buhay ako noon, hindi ko i-reject si Lord. Kaya, kung ngayon pa lamang po mga kapatid, may mga rejection po tayong ginagawa. Isipin po natin kung paano natin nare-reject si Lord. Kapag hindi po natin siya pinapriority sa ating buhay. Kapag hindi natin pinaglilingkuran siya ng tapat, yan ay isang form of rejection. Hindi mo na kailangan sumigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Kung paano tayo nagre-respond sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Form of rejection. Na ngayon, tayo mga mananampalataya, ay hindi po maikakaila na nagagawa po natin sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nararamdaman po natin na meron siyang kinikilos sa ating mga buhay. Kasi pag nasa iyo ang banal Espiritu ng Panginoon, bilang mananampalataya, bilang tunay na mananampalataya, hindi po pwedeng hindi mo maramdaman yung Spirit of God na may ginagawa sa buhay mo. May pinapaunawa sa iyo. Meron siyang kilos sa buhay mo na hindi mo kayang ipaliwanag unless na ikaw ay unawain mo yung sinasabi niya at gawin mo kung anong sinasabi niya. Kapag yung ating konsensya ay nangungusap na, yan ay kasama sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin. Mga kapatid, wag po tayong magmatigas. Wag po tayong magbaliwala sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Atin pong sikapin na ang ating puso ay ilinya sa puso ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng yung puso ni Lord ang sumunod sa atin, kundi tayo po ang dapat na sumunod sa Kanya. Ang opportunity ng visitation ni Lord ay limited. Katulad nun, 3 years lang po siyang nagministeryo, kaya talagang buhos niya na ibinigay ang mga bagay na dapat niyang ibigay, ipakita, gawin, sabihin. Sapagkat limitado lamang yung kanyang pagbisita. Kaya sa atin man mga kapatid, ang opportunity ay limitado. Pag nagsara, sabi nga po, kapag isinara na ng Diyos ang pintuan ng opportunity na yan, hindi mo na kayang buksan. Ang isinara ng Panginoon ay naisara na. Subalit kung bukas pa yan, alam niyo ba kung bakit bukas pa yan? Kasi buhay pa kayo, buhay pa ako, buhay pa po tayo.
andyan pa yung opportunity para gawin natin kung ano ang naisin ng Panginoon. Pangatlo na puntos, sapagkat hindi matatakasan ng Jerusalem ang kapahamakang darating sa kanya. So sabi ko nga kanina mga kapatid, ang kanyang pagtangis ay hindi dahil sa kanyang kapahamakan pag pumasok siya sa Jerusalem. Bagamat kitang-kita niya yung mahirap na pagdadaanan niya, pero ang tunay na kalungkutan ng Diyos ay dahil sa kanyang bayan, yung minamahal niyang bayan, ay hindi makakatakas sa kapahamakang darating sa kanya. Ano po ang sabi dun sa 43 and 44? Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos. Meron pong ibang mga bahagi sa kasulatan habang ang Panginoon ay patuloy na nangangaral sa mga Hudyo. Sa Lucas, before po siya na dumating sa kanyang kamatayan, okay, sa Lucas 21, verses 5 and 6, sabi dito, may ilan doon na nag-uusap tungkol sa mga mamahaling bato ng templo. Yan. At ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao, sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang araw na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay magigiba at walang maiiwang bato na magkapatong. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Di ba, pinatayo niya, hinayaan niyang itayo ni Solomon ang magandang templo na ito para parangalan siya. Pero sabi ni Lord, darating ang araw na yung lahat ng nakikita nila, yung kagandahan ng templong iyon, yung karangyaan ng templong iyon, yung mga batong, patong-patong para sa katibayan ng templong iyon, sabi dito, ay walang maiiwang bato na magkapatong. Ibig sabihin, magigiba. Sinabi po ng Panginoon habang nandun pa po siya sa kalipunan ng kanyang mga alagad at ng mga taong doon. Hindi lamang po yun. Sabi niya sa Lucas 21:20 to 24. 20 to 24. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman ninyong malapit na itong mawasak. So nagbibigay po ng sign si Lord. Kaya ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan at ang mga nasa Jerusalem ay kailangang umalis agad. At ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba sa kanila ay papatayin sa espada, ang iba na may dadaling bihag sa ibang mga bansa. Hanggang doon na lang po ba? Okay, yun na po. Yan. Okay, at ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. So mga kapatid, alalahanin po natin yung mga sinabi ng Panginoon. Yung binanggit po dito, akala lamang po natin ay ito ay future pa. Pero alam po ba ninyo mga kapatid na yung prophecy ng Lord ay may panahong itinakda ng Diyos na talagang gagawin ito sa Jerusalem. At bukod pa riyan, ito yung sinabi niya nung siya ay sinusundan ng mga kababaihan, umiiyak. No? Sinasamahan nila si Mary sa pagdalamhati dahil yung anak niyang si Jesus ay pinahirapan at ipapako sa krus. Sinusundan nila
si Jesus. Umiiyak sila. Ano ang sabi doon sa Lucas 23, verse 27 to 31? Sinusundan si Jesus ng napakaraming tao, kabilang ang mga babaeng umiiyak, at nananaghoy dahil naawa sila sa Kanya. Pero, lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat darating ang araw na sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasusong sanggol. Next. Sa araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? So mga kapatid, pinagpauna na ng Panginoon sa kanila kung ano ang magaganap na kapahamakan sa kanila. Dahil dun sa una po nating binanggit na punto. Dahil sa hindi nila pang-unawa sa mga pahayag ng Diyos sa kanila. Dahil sa pagbabaliwala nila sa pagliligtas ng Panginoon. Wala pong mag-aakala na ang tinatawag na lungsod ng Diyos ay mawawasak. Ang templong maganda at maringal ay guguho. At ang lungsod na pamumunuan ng tagapagligtas ay kukubkubin at wawasakin ng kaaway. Wala pong mag-aakala sapagkat alam natin na ito ay lungsod na pinili ng Diyos. Sapagkat ito ay lungsod na minamahal ng Panginoon. Sapagkat ang lungsod na ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Wala pong mag-aakala. Subalit mga kapatid, yung prophecy ng Panginoon na yan, sa kanila noon, ay na-fulfill. Okay, tignan po natin. Nandyan mga kapatid. Okay. 40 years, ayon po sa kasaysayan, 40 taon, makalipas na sabihin ng Panginoon. So, hindi po instant, hindi po kaagad-agad. Kaya minsan ang mga tao, walang paniwala. Di po ba? No? Walang paniwala sapagkat hindi instant na nangyari. Tandaan natin mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay totoo, hindi magmimintis. Pero, alamin din natin na ito ay may katakdaang panahon. Hindi yung panahon natin. Dapat next year, susunod na mga taon. No. After 40 years, noong AD 66, ano po sabi dyan? Nag-alsa ang mga Hudyo laban sa kontrol ng Romano, sapagkat sila po ay under sa pamumuno, pamamahala ng Romano. Okay. Wala po silang kalayaan, no? Sa kontrol ng Romano. Pero noong AD 66, after 4 years, nag-alsa ang mga Hudyo laban sa Romano. After 3 years ng kanilang mga pag-aalsa, isinugo si Titus o Titus na anak ni Emperador Vespasian, no? Isinugo niya upang sugpuin ang mga pag-aalsa ng mga Hudyo. Okay. Inatake nila ang Jerusalem, winasak ang mga pader, pinasok at sinunog ang Jerusalem. At alam po ninyo, sabi po dyan, 600,000 na Hudyo ang namatay. Gaano kadami? Kaya tama yung sinabi ni Jesus sa mga babaeng umiiyak, ang iyakan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat maaring kabilang po sila doon sa 600,000 Hudyo na namatay dahil sa pag-atake ng kaaway. At sabi nga po doon, AD 70, natupad ang lahat ng ito gaya ng sinabi ng Panginoon. Ano po ang dapat po nating intindihin dito mga kapatid? Ano mang sinabi ng Lord
tandaan po natin na ito ay tapat at totoo. At ito ay magaganap ayon sa kanyang kapanahunan. Ayon sa kanyang katakdaan. Hindi po yan magmimintis. No? Kung ano po yung mga pagbababala niya sa atin ngayon, na kapag hindi natin pinakinggan at hindi po natin binigyang pansin, yung kapahamakan na konsekwensya ay hindi rin po hindi rin po magmimintis na pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga po mga kapatid, tunay na malagim ang kasasapitan ng sinumang nagbabaliwala o hindi tumatanggap sa mga pahayag at pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya sa ating pong conclusion, sabi po dyan, pakibasa nga po ng lahat. Yan. Kung ang lungsod na pinili ng Diyos, pinili na po ng Diyos yan. Oh. Hindi po nakaligtas sa pagkawasak, hindi po nakaligtas sa pagpaparusa. Dahil sa kanilang pagpapabaya, pagbabaliwala, sa hindi nila paniniwala, sa hindi nila pagtanggap sa mga kapahayagan ng Diyos. Tayo man, mga kapatid, hindi po natin maipagmamalaki na tayo ay mananampalataya na. Hindi po natin maipagmalaki na tayo ay anak ng Diyos, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung ang ating buhay, kung ang nakikita sa atin ng Panginoon, ay hindi ayon sa dapat na gusto niyang makita sa atin, hindi po tayo makakaligtas. Kaya po sa ating pong aplikasyon, sa reflection po natin sa umagang ito, nandyan po. Okay. Ang tanong po sa atin, kung bibisita kaya ang Panginoon sa ating tahanan o dito sa iglesia natin, kung bibisita kaya, paparito kaya si Lord, ano kaya ang makikita niyang magdudulot para tumangis siya para sa atin? Isipin po natin mga kapatid, ano kaya ang makikita niya sa akin o sa iglesyang ito o sa ating tahanan na magdudulot sa kanya para tumangis siya para sa atin? Ano kaya ang makikita niyang, nandyan po, paki-flash po, okay? Ano kaya ang makikita niyang inuuna natin? Ang relasyon natin sa Kanya, ang pagsamba natin sa Kanya, ang paglilingkod natin sa Kanya, o ang ating ambisyon? Wala pong masama sa ambisyon. Wala pong masama, hindi po natin sinasabing masama. Pero, tanong sa atin, ano kaya ang makikita niyang inuuna natin? Relasyon o ambisyon? Next, ano kaya ang makikita niyang pinahahalagahan natin? Vina-value natin? Mas matimbang, no? Ang katwiran ng Diyos o ang kaligayahan natin? Wala pong masama na tayo ay maging maligaya. Si Lord, hindi siya killjoy sa ating kaligayahan. Pero, mas pinapahalagahan ho ba natin yun o yung katwiran ng Diyos? And last, ano po sabi po dyan? Ano kaya ang makikita niyang hinahangad natin? Dinidesire ng ating puso.
laging inaasam ng ating puso. Pag-unlad sa buhay spiritual o kasaganaang material. Mga kapatid, ikaw at ako lamang po ang makasasagot niyan. At sana po, masumpungan natin na ang ating Panginoon ay hindi natin siya pinatatangis. Nawa tayo po ay magkaroon ng kaluguran sa Kanya. At sa huli, ang sabi sa Efeso, dito po ako magtatapos sa talatang ito, Efeso 4:30, ito po ay paalala sa atin ni Pablo sa kanyang sulat. Sabi po dyan, basahin po natin ng sabay-sabay ng malakas, ready, go. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Hindi na po natin mapapalungkot si Jesus kasi nasa heaven na po siya. Pero ang kanyang spirit na nasa atin, pwede po natin siyang mapalungkot. Pero sabi nga po dito, huwag nating bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu sapagkat ito ay tanda na tayo ay sa Diyos. At siya ang katiyakan ng kaligtasan natin pagdating ng araw. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.